Matapos ang pagdating ni Sakamoto sa JAA Prison, ngayon na i-review na natin ang chapter 197 and 198 ng Sakamoto Days sa wakas, masasaksihan na natin ang katotohanan sa ama ni Shin na kung saan matutunghayan nyo ang mga nangyari talaga sa pagkikita ni Sakamoto at Shin mga kaibigan sa flashback na ito na kung saan isang bakbakan na naman na chapter ang ating matutunghayan. Kaya may this is Mr. Miken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Shin na sinabihan si Sakamoto na sabing, "Hoy, isama mo ako sa mission mo." Sagot naman ni Sakamoto na sagabal ka lang. Paliwanag naman ni Shin na gamit daw ang kanyang ESP ay mahanap daw talaga nito si Ando. Sagot naman ni Sakamoto na target daw niya itong si Ando, na si Ando rin ba raw pala ang target ni Shin. Hindi naman kagad sumagot si Shin na sabi naman sa kanyang isipan na sasabihin na lang daw niya ang totoo kasi malalaman lang din naman daw na lalaking to ang totoo. Kaya sinabihan niya si Sakamoto na si Ando ay ang kanya rong ama na taon-taon niya na rong hinahanap ang taong to. Nagsindi lang naman ng sigarilyo si Sakamoto na sabing, kaya nainis naman si Shin na sabing, "Hoy, isama mo ko, kaya kitang tulungan. At saka, kung posible ay pakiusap po kung patayin ng ama ko." Tinanong naman ni Sakamoto kung ilang taon na si Shin. Sagot naman nito na 13 years old na daw. Tugon naman ni Sakamoto na matanda na raw ito para mabuhay at magdesisyon ng mag-isa. Sabi naman ni Shin na ang harsh naman daw. Kaya sabi pa niya kay Sakamoto na huwag kang maawa sa akin. Inabando na ako ng ama ko. Simula pa nung musmus pa lamang ako at halos sa buong buhay ko, ako lang talaga ang mag-isang nabubuhay. Sagot naman ni Sakamoto na mukha nga. Pero hindi ko susubukang hanapin ng mga magulang na nag-abandona sa akin. Kasi sino ba rong may pake? Nasabi naman sa isipan ni Shin na madali lang daw itong sabihin sa Sakamoto kasi malakas naman daw ito. Na ang natatanging tao lang daw siguro na maaaring makakaintindi lang sa kanya ay baka yung ama lang daw niya na si Ando. Maya-maya pa may narinig naman si Shin na isang thoughts ng lalaki na sabing, ang Andong yun na walang kwentang driver, bigla na lang daw itong kumuha o gustong kumuha ng ticket mula sa barko. Napaka-hassle daw. Hindi raw siya makapaniwalang bigla na lang daw natakot itong si Ando kasi may isang JA member doon na naghahanap sa kanya. Kaya dito na napasabi si Shin sa kanyang isipan na si Ando ba raw ang hitman, tas JEA mukhang ama niya raw yun Kaya sabi naman ni Sakamoto na, "Hoy, ang lalaking yun, konektado yun kay Ando." Pangiting sagot naman ni Shin na wala raw siyang idea. Nasabi pa sa kanyang isipan, paano niya nalaman? Inuchi sabi naman ni Sakamoto na ang ekspresyon mo habang tinititigan mo siya namamawis ka at ang paghinga at tensyon ng katawan mo ay ibang iba. Lahat ng yan ay indikasyon daw na may tinatago raw talagang importante itong si Shin. Nagulat naman si Shin kaya tumakbo na siya sabay sabing, "Nakipagkasundo ka sana kanina nung may tsansa ka pa. Wala akong sasabihin sa'yo." Kaya itinapon na sa Sakamoto ang kanyang sigarilyo mga kaibigan na sabing, "Sa tingin mo ba makakatakas ka?" Tumalon naman si Shin sa may overpass at nadaanan ng isang vendor. Sabay sinabihan si Shin na lalaking nasa likod ko gutom na gutom po. Na habang tumatakbo si Sakamoto ay sabi niya na magaling na raw kumilos itong si Shin kahit bata pa ito. Tinanong naman ng vendor si Sakamoto kung gusto ba raw nito ng melon. Pero nagpass lang si Sakamoto at nag-crossover mga kaibigan. Subalit inunahan pa rin siya rito ng matanda na sabing, "Alam kong gutom ka." Sabay sinapak niya si Sakamoto ng melon mga kaibigan na sabing ang mga bata ay dapat na kumakain talaga kung niyayaya sila. Kaya napilitan na lang sa Sakamotong kumain mga kaibigan at kinain niya rito ang melon na habang tumatakbo ay napakarami pang humahabol sa kanya ng mga taong nag-o-offer ng mga service gaya na lang ng masahe at iba pa. Bagay na nagpabagal sa kanya. Maya-maya pa may isang kotse siyang nakita. Matapos niyan dito naman kay Shin sumilip naman siya sa isang port at namangha siya sa laki ng barko. Nasabi pa niya na napunta lang daw siya dito dahil sinundan niya ang lalaki kanina. May kita naman ng lalaki na kausap ang kumukuha ng tickets na sabing, "Nandito lang ang ticket ko kanina." Nasabi naman itong isa na paumanhin po pero papaalis na kasi ang ship na ito sapagkat ang ticket ay kinuha pala ni Shin mga kaibigan na siyang kanyang ginamit para makasakay. Na sa kanyang pagpasok ay sabi niya na nandito raw ang kanyang ama. Ayos lang daw kaya na ganito raw ang suot niya. Maya-maya pa nadatnan naman niya ang isang grupo na may kinumfront na isang tao. Natanong pa nitong isa na Ando. At may kita itong si Ando mga kaibigan na gumulat kay Shin na sabing, "Ando? Nahanap ko na siya. Siya ang ama ko. Ano ang sasabihin ko? Long time no see? Napaka-weird naman. O di kay, naaalala niyo pa po ba ako? Bakit niyo po ba ako inabandona noon?" Maya-maya pa iginasa naman ni Ando ang baril at binaril ang lalaki na sa kanyang harap na sabing may isang floater daw na nagsumbong sa kanya kaya mas mainam na nailigpit na niya ito para makaalis na kagad sila sa bansang ito. Pero bago muna yan mga kaibigan, kung gusto nyong manood ng mga movies o TV series up to the latest shows mga kaibigan, pati ng mga sports at especially anime, ay ang lahat ng yan ay mapapanood nyo sa UCine. Isang platform na nagpo-provide ng napakaraming palabas na kung saan makakapag-binge watch kayo. Kaya pindutin nyo lang ang link na iiwan ko dyan sa pinned comment at once na napindot nyo na ay pindutin nyo ang UCine para ma-download ito. Maraming salamat. Now let's get back to the video. Kaya dito naman nanginig sa takot si Shin na sabing, "Anong nangyari? Pinatay ng aking amang lalaking yon." Bakit? Na habang nakatingin si Shin ay nakita naman siya ni Ando at sinok siya nitong isa na sabing, "Sinipe ng batang to ang ticket ko."
ko. Bakit ginawa mo yun bata? Patay ka ngayon. Di naman nakapagsalita si Shin na nang tatawagin na sana niya ang kanyang ama, umalis na si Ando na tinanong siya ng isang lalaki na nakatingin sa iyo ang bata kanina, anak mo ba siya? Sagot naman ni Ando na wala akong anak, ihagis niyo siya. Bagay na gumulat kay Shin na sabing seryoso, walang hiya ka. Dito naman kay Sakamoto ay may kita na hinahabol pa rin siya kahit na nagmamaneho siya ng sasakyan. Napansin naman ni Sakamoto ang barko at si Shin na papahulog kaya lumiko si Sakamoto at tinatalon ang sasakyan mga kaibigan habang si Shin na nasa ere ay napasabi nilang sa kanyang isipan na so ito na pala ang katapusan. Mag-isa lang daw pala talaga siya. Subalit nagawa pa siya ni Sakamoto mapasakay mga kaibigan sa isang seat na mabilisang isinitbelt ni Sakamoto kaya nag-crash sila dito sa barko. Sabay sabi ni Shin na iniligtas mo ba ako? Sagot mo ni Sakamoto na ha? Kailangan ko lang ang konting bigat sa kabilang side para mabalansin sa sasakyan kanina. Kaya pasigang sabi naman ni Shin na di ako makapaniwala. Muntik na sana akong maging emosyonal kanina, sira ulo. Kaya dito na naganda si Sakamoto na sabing ngayon patayin na natin ang ama mo. Sabi naman ni Shin na hoy, huwag mo namang ipagsigawan ng salitang yan. Sagot naman ni Sakamoto na okay. Dito ka lang, babalik lang ako, papatayin ko lang ang ama mo. Kaya sabi naman ni Shin na hoy, sabi ko nga huwag mong lakasan ng pagkakasabi. Sagot naman ni Sakamoto na ang trabaho ay trabaho lang daw talaga. Yun na sabi naman ni Shin na ngayong sinabi mo yan, ang ginawa ng ama ko, papaanong may bounty sa ulo niya? Sagot naman ni Sakamoto na hindi ko alam. Sinusubukan kong hindi alamin ang tungkol sa mga target ko. Nasabi naman ni Shin na ganun ba? Since na wala kang naitulong, tatanungin ko lang mismo ang ama ko. Hahanapin ko siya bago pa ako maunahan. At may sasabihin lang ako sa kanya. Nasabi naman ni Sakamoto na wag ka lang mahihagis muli Dito naman sa tropa ni Ando ay sabi nitong isa na ang batang inihulog daw nila kanina ay nakaligtas daw, di ba? Sagot naman ng isa na oo, nakatanggap daw siya ng impormasyon na nasa barko na raw ang batang yon. Nasabi pa nitong isa na may isang suspicious pang araw na isa pang lalaki ang nandirito. Isang lalaki na may silver daw na buhok na nakasalamin na baka isang hitman din daw yon sa JAA na parang sigurado raw talaga ang lalaking yun sa skills nito para magpunta lang ng mag-isa dito. Nasagot naman itong isa na hahanapin daw nila ang hitman at ang bata at patayin kaagad sila. Nagulat naman si Shin nang narinig at nakita niya ang conversation kaya bumalik siya kay Sakamoto. Tanong naman ni Sakamoto na ikaw na naman? Kaya sabi naman ni Shin na para ka kasing isdang nakalabas sa tubig. Ako na lang ang magsisilbi mong guide. Nasabi naman ni Sakamoto na ha? Sige. Seryoso, ibang klase talaga ang lugar na ito na nasa barko ba raw talaga sila na may mga resto, pool, gym, mga bar ang nandirito at may casino pang araw na parang syudad raw talaga. Na-hassle daw talaga ang pagtatrack kay Ando sa ganitong lugar. Napansin naman ni Sakamoto na parang may problema si Shin na hawak-hawak ngayon ang ulo nito. Nasabing ayaw niya raw mga crowded na lugar. Napakarami raw kasi mga thoughts ang naririnig niya na parang masusukan na raw siya. Sabay na alala niya ang mga thoughts ng mga tao sa lab noon na narinig niya na ang iilan ay nagsasabing kung di lang daw sa ability ni Shin mabubuhay daw sila ng masaya sa lab. May ilan pa nga nagsasabing napaka-creepy daw ni Shin na nakakabasa raw ng isipan ng tao. Kung kaya't kinamusta siya ni Sakamoto na sabing ayos ka lang ba? Sagot naman ni Shin, tumahimik ka. Hindi ka ba takot? Nakakainis ang telepathy na ito. Matapos yan nagpunta sila rito sa may taong nagpe-perform nitong grand piano na kung saan ay tinignan ni Sakamoto ang pianist mga kaibigan at nalaman niya kagad na isa itong hitman. Na tanong pa ni Shin na ha? Ano? Ang lalaking yon? Paliwanag naman ni Sakamoto na ang mga maliliit daw na peklat nito, mga kalyo mula sa baril ay hindi raw isang kamay ng isang musician. Tinignan naman ni Sakamoto ang kanyang paligid kaya sabi ni Sakamoto na napapaligiran na tayo dito. Nasabi naman ni Shin na seryoso? Ano na ngayon? Kaya sabi naman ni Sakamoto sa kanyang isipan na basahin mo lang ang iniisip ko. In which ay tinignan lang naman ni Shin si Sakamoto habang may isa na palang lalaki na may hawak-hawak na kutsilyo ang nandirito sa kanyang likod. Kung kaya't inimagine naman ni Sakamoto na pinatay niya rito si Shin dahilan na bumagsak si Shin mga kaibigan at nagawang aksidenteng maiwasan ang atake ng lalaki. Kumuha naman si Sakamoto ng tablecloth at itinis ito sabay nilatigo niya ito sa mukha ng lalaki. Ngumiti naman ang nagpapiano mga kaibigan na isang piano assassin pala na si Zipel Mantaro. Nasabing so ikaw siguro yung hitman. Tataasin daw niya ng konti ang mood dito. Kaya may pinindot siyang key dahil na namatay ang ilaw. Dali-dali namang nagsuot ng night vision ng ilang mga assassin at nagkasabay na inatake si Sakamoto na naiwasan naman ito. Kaya sabi nila na dahil lang daw sa tunog ay naiwasan daw ng taong to ang kanilang atake. Kaya sabi naman na nagpapiano na may maganda ka palang pandinig. Kung kaya nilakasan pa niya ang pagpapiano niya mga kaibigan kaya wala nagawa si Sakamoto kundi ay nanatili na lang sa defense position at kaagad niyang kinuha si Shin at itinali para manatili dito sa kanyang tabi na sabing basahin mong iniisip ng kalaban. Nasabi naman ni Shin ha? Ano? Teka muna. Kaya nang kinakabahan pa itong si Shin nagsalita naman siya na sa kanan mo dahil na na-uppercut ni Sakamoto ang isa mga kaibigan dito sa bandang kanan niya. At patuloy pa rin ang pag-guide ni Shin dahil na naubos si Sakamoto ang lahat ng papaatake sa kanila. Nagtaka naman ang nagpapiano na sabing ha? Paano niya na-detect sila? Paano raw na-detect ng taong to ang lahat ng mga assassin? Na ibabalik na lang daw niya ang ilaw. Na sa kanyang pagbalik sa ilaw mga kaibigan ay sinuntok na siya rito ni Sakamoto at pinampas ng piano cover dahil na nadiin siya dito sa likod ng mga piano keys. Sabay dito na pinatunog ni Sakamoto at Shin ng
napakabilis ang mga ki mga kaibigan dahilan na nabugbog ang lalaki dahil sa pag-angat ng mga ki. Isang 400 rapid fire daw na attack ang nangyaring iyon, na matapos niyan ay nawalan na ng malay ang pianist, habang ang mga tao ay nakalang isang performance ang ginawa ni Sakamoto at nag-round of applause pa sa kanila. Sinabihan naman ni Sakamoto si Shin na napaka-useful mo pala, kaya sabi naman ni Shin na mapagkumbaba raw na sira ulo itong si Sakamoto. Maya-maya pa'y among the crowds mga kaibigan ay may kita pala itong si Ando na nakatingin na sa kanila. So nandirito na pala si Ando mga kaibigan at ngayon ay makakaharap na nila ito. Subalit masasaksiyan na natin ang isang bakbakan at matinding eksena sa susunod na chapter, kasi dito man natin tatapos ang video sa last panel ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, kinigit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.